Alam mo bang may mga sikretong dapat sabihin sa pamilya na marami ang naniniwala. Ang pagbabahagi ng lahat ng bagay ay tanda ng tiwala. Ang kalapitan o kapanahunan ay, ngunit ang Biblia nagtuturo na hindi lahat ng bagay ay dapat ibunyag. Hindi sa lahat ng oras at hindi sa lahat. Di sadyang nag-uusap tayo ng labis, binubunyag natin ang mga prosesong palihim na hinubong ng Diyos. Nagbibigay kami ng impormasyon na hindi pa handang magbunyad. Ipinapakita ng pagsusulat na may pagkakaiba sa pagitan ng transparency at isang buhay nang walang kakayahang magdiskrimina. Ang Diyos ay isang Diyos ng kaayusan, tiyempo at karunungan. Kung babaliwalain ang utos na ito, nagbubukas ba tayo ng pinto? Una, binubuksan ng mga pintong di na maisara. Magsabihin ng plano, maaga pang ibahagi ang pangitain. Maaaring magmukhang inosente, maging espiritual. Ngunit kadalasan, ito ay tungkol sa paghahanap ng isang uri ng pagpapatunay ng tao bago ang banal na kumpirmasyon. Kapag may inilagay ang Diyos sa puso mo, sa simula ay palihim niya itong ginagawa sa loob mismo ng karakter at sa proseso para ibunyag ito ng maaga. Nagtatakda ito ng mga opinyon, mga takot at mga pagtataya, yung mga hindi ipinanganak sa espiritu. Ngunit mula sa limitadong karanasan ng tao. Tingnan ng kwento, alam mo na, si Jose at ang kanyang mga kapatid sa Genesis, alam niyang nakatanggap siya ng isang tunay na panaginip, isang tunay na pagbubunyag. Kaso binahagi niya ito ng maaga. Hindi panaginip ang sanhi ng away, maling pagbubunyag ito. Ang pangitain dapat ay tahimik ay nagising, inggit, pagtanggi at pagtataksil. Siyempre, lahat ng iyon ay bahagi ng plano ng Diyos. Ngunit sa likod ng kwentong ito ay mayroong isang makapangyarihang aral. Kapag inanunsyo mo kung ano ang ginagawa pa rin, nanganganib ka bang pukawin ang mga paghahambing at selos? Kahit yung mga nagsasabing mahal ka nila, na wala pang malalim na ugat, maaring maalis sa pamamagitan ng isang salita ng pagdududa na itinanim sa maling panahon kapag ibinahagi mo ang iyong mga plano. Madalas mo bang ipahayag ang iyong mga paniniwala? Sa larangan ng mga opinyon, magsisimula kang makarinig. Paano kung hindi ito gumana? Sigurado ka ba? Masyadong mapanganib. At kahit na masabi nila ito na may pag-iingat, ang mga salitang ito, naguguluhan sa dating malinaw na sulat na may oras sa pagtahimik at may oras para mag-usap. Hindi lahat ng proyekto ay nangangailangan ng iisang madla. May mga taong kailangan ng katahimikan para lumago. Pangalawa, huwag mong sabihin sa kanila ang tungkol sa iyong kita. Ay isa sa mga pinakasensitibong bahagi ng puso ng tao. At kung kulang ito sa pag-unawa, nabubunyag at nagbabago ito. Ang paninindigan ay hindi pagtatago, kundi pag-unawa. Na ang pananalapi ay hindi isang tropeyo na ipagmamalaki o isang pasanin. Ipahayad. Responsibilidad nila sa harap ng Diyos. Natatandaan mo ba ang nangyari kay Hezekias nang ipakita niya ang lahat ng kanyang kayamanan sa mga dayuhang bisita? Walang masamang intensyon. Ito ay isang gawa ng binuksan ng exhibition ang pinto upang ipakita na ang kanyang gawa ay kanais-nais. At kalaunan ay nasakop ang lahat upang ipakita kung ano ang mayroon ng isang tao. Minsan, nakakaakit ito sa mga taong gustong agawin ito sa iyo. Hindi yung mga taong tunay na masaya para sa iyo. Kung sasabihin mo sa amin ng eksakto, magkano ang kinikita mo o magkano ang meron ka, hindi mo ba sinasadyang baguhin ang uri? Kung paano ka nakikita ng iba? Huminto ka, isang anak na lalaki, isang kapatid na lalaki lang, o maging miyembro ng pamilya at gagamitin bilang mapagkukunan, ang financial wisdom ay hindi pagiging malamig. Pangatlo, huwag sabihin ang iyong mga kahinaan. Ang kahinaan ay makapangyarihan kapag ipinakita sa tamang kapaligiran. Mapanira kung wala sila. Ang kakayahang mag-iba ay ibinibigay. Hindi lahat ng kahinaan ay mahalaga. Sa pag-anunsyo nito, hindi lahat ay nakakaunawa sa kanilang naririnig. Alalahanin ang nangyari kay Samson. Meron siyang tungkulin, pambihirang lakas at isang banal na misyon. Ngunit isiniwalat niya ang sikreto ng kanyang kapangyarihan. Isang taong hindi kanya. Ang takot sa Diyos ay hindi nakibahagi sa kahinaang sumira sa kanya. Isang pagkakamali ang ilantad siya sa maling lugar. Kapag may ibinunyag ka sa isang tao kung saan ikaw ay mahina, ang taong walang takot sa Diyos, ibinibigay mo ba sa kanya ang sandata para sirain ka? Kapag binunyag mo ang iyong kahinaan ng walang ingat, baguhin ang pakikitungo ng iba at pagalingin ang loob. Ang mga labanan ay dapat munang ilapit sa Diyos. Ang katalinuhan ay hindi pagkukunwari, ito ay proteksyon. Pang-apat, huwag ikwento ang tungkol sa pamilya. Kulitan sa pamilya. May mga kahinaan ba, pagkakamali, pagkakabigo at mga sitwasyon na hindi dapat gawing usap-usapan.
Ang mga nangyayari sa bahay ay dapat manatili roon. Malinaw ang turo ng Biblia sa mga ito. Kapag nabunyag ang kahihiyangang pamilya imbis na itago, alalahanin si Ham na nakakita sa hubad niyang ama. Imbis na takpan siya, lumabas siya at nagbalita. Pero ang mga kapatid niya ay pabaliktad na lumapit at tinakpan siya. Ang kahihiyan ng kanyang ama nang hindi siya tinipingnan. Hindi ang pagkakaibang nakita nila. Pero ang ginawa nila sa nakita nila, ang kahihiyan. Sa pagpapalaganap ng turo ng pamilya, may espiritual na epekto. Ang pagtatakip ay may biyaya. Ang bahay na natututong magtakip ng may karangalan ay matatag na nananatiling matatag. Ngunit ang naglantad sa sarili ng walang pagunawa, nasasira ito mula sa loob. Panglima, huwag magbanggit ng kritisismo sa iba. Maaring pag-usapan ng pamilya ang mga pagkakamali ng iba. Pagmukhang hindi nakakapinsana kahit na makatuwiran. Murit ang pagbubulong-bulungan ay may espiritual na bigat na madalas hindi napapansin. Hanggang sa ang pinsala, ipinapakita na sa sulat ang nangyari. Nang magsimulang magsalita sina Miriam at Aaron laban kay Moises, hindi ito isang pampublikong komprontasyon. Sa itong panloob na pag-uusap ng pamilya, tila pribado. Pero sineryoso ito ng Diyos. Pagpuna sa loob ng bilog ng pamilya, ang pagbabahagi ay lumilikha. Mga alyansang nakabatay sa negativity, ang dila ay nakabatay sa kapangyarihan ng buhay o kamatayan. Ang pamilya ay dapat nasa isang lugar, kung saan itinayo ang mga tao. Hindi kung saan ang reputasyon hiwala sa taong pinag-uusapan. Gibain, ika-ahim, huwag mong sabihin sa kanilang tungkol sa iyong madilim na mga pagnanasa. May mga iniisip ba dapat kang makahanap ng aling-aungaw sa labas ng iyong isipan at mas kaunti pa sa loob ng iyong pamilya. Hindi nilalabanan ng tukso. Sa pamamagitan ng paghahanap ng kasama, ito ay nalalampasan. Ilagay sila sa tamang liwanag, ang presensya ng Diyos. Kapag ang isang tao ay nagsisimula, malalim na makasalanang tantasya, mga hinanakit o makanyang pagbabahagi ng mga salpok upang humingi ng pag-unawa o kumpirmasyon, lumampas siya sa isang mapanganib na linya. Hindi ako naghahanap ng kasabuat. Sa iyong mga pakikipaka sa pamilya, ang paghahanap ng salay ay nauuwi sa trahedya. Laging pinapakita ng Biblia na ang kasalanan ay lumalakas sa pagsang-ayon. Kailangang dumaan ang iyong mga laban. Ang pagsisisi at espiritual na patnubay ay pinoproseso, hindi sa pamamagitan ng magaan na pag-uusap. Ikapito, huwag silang bigyan ng mga emosyonal na pangako. Mga salitang binig ka sa gitna ng matinding. Maaaring banggitin ang mga emosyon sa marangal na paraan, espiritual o puno ng pagmamahal. Pero kung walas sa tamang pag-iisip, maiiwasan ang bigat ng mga bayarin sa huli. Inisasalaysay ng Biblia ang kwento ni Jepta dahil sa labanan, nagpadalos-dalos siyang nanapa sa Diyos. Inilatag ng di sinusukatang bunga, ang tila isang pagpapahayag ng pananampalataya ay tuluyang tumama sa aking isipan, sarili niyang pamilya. Hindi ang digmaan ang nagdulot sa kanya ng sakit. Mas mabiti sana kung walang ipinangako ang bibig niya. Sa mga pangako at paglabag, ang pag-unlad sa espiritu ay nagtuturo ng mahinahong pananalita, responsibilidad sa sarili at pag-unawa. Ang matalinong katahimikan ay mas nagbibigay proteksyon. Bilang isang madamdaming deklarasyon, pangwalo, huwag mong sabihin sa kanila ang tungkol sa ilang mga alitan ninyo. Normal lang ang mga tensyon sa pagsasama, kundi para ibunyag ang mga ikasaloob ng pamilya. Pwedeng maging permanenteng pinsala ang pagharap sa problema ng mag-asawa. Kasama ang magulang, ibahagi sa mga kapatid o kapamilya, lumilikha ka ba ng imahe sa kanila? Ang iyong kapareha. Isang imahe na hindi magbabago. Kahit magkasundo kayo, dapat sama-samang lutasin ang mga problema ng mag-asawa sa tulong ng Diyos at kung kinakailangan sa tulong ng tao. Pangangalagang pastonal, ngunit hindi dapat gawing isang usapan ng pamilya. Sa mensaheng ito, nakita natin na hindi lahat ng bagay ay dapat sabihin kahit na wala sa pinakamalapit na bilog. Ang pagmamahal sa pamilya ay hindi nangangahuluba. Bawat plano, bawat pag-iisip o ibunyag ang bawat proseso. Hindi tayo tinatawag ng Biblia na mamuhay ng walang tiwala. Ngunit upang magbago ng may pag-unawa, ang katalinuhan ay hindi pagiging malamig. Ito ay karunungang inilapat. Ang Diyos ay gumagawa ng paliim bago ipakilala ang sarili sa publiko at madalas ang katahimikan ay bahagi ng banal na proteksyon. Huwag kalimutan ang aking YouTube channel. Mag-subscribe para makatuklas ng mas marami pang content na tulad nito.